Hello guys! Welcome back to my channel. Just in case po na napasarap ang bakasyon ninyo this past 2 days ng weekend. Nako, mukhang susubukan po tayo ngayong August. Parang no, ang pangitain natin ay hindi po maganda for this August. Mukhang bababa po ang ating stock market kasi po today, hinabol ko lang po ito, no? August 5, 2024. It's a Monday. Okay. At ano ang significance ng August 5? Nag-umpisa na po ang ghost month ng mga Chinese for 2024. August 4 to September 2 po, no? Ang ghost month ng mga Chinese. Ako po ay Chinese. So, lagi po akong nasa sermonan pag ghost month, no? Ang daming bawal. Nako po, kasi napaka-superstitious po talaga, no? Lalo ng mga Chinese, pati mga Pilipino, damay-damay na po, no? Pag ganitong Ghost Month. Ang sabi nga po kasi, Chinese believe that making big purchases during Ghost Month, no, can cause bad luck kasi may inggit daw po yung mga ghosts, no, na tumakas sa kailaliman, no, and they may grow envious of your new asset and cause you misfortune. Kaya usually po pag ganito pong Ghost Month, wala po mga mga bagong business deal na ginagawa, walang mga big purchases or big movement, no? At mukhang ang mga Chinese din po, no? Historically po, pag ganito pong ghost month na po, August to September, bumababa po talaga ang volume ng trade sa PSE kapag ghost month. Usually po, historically, no? Kasi mukhang hindi po masyadong nagtitrade ang mga Chinese. Di ko alam kung talagang totally walang trade po sila o mini-minimize lang po nila, no? Pero typically, baka pag ganitong mga ghost month, nakakash lang po ang mga Chinese na traders po, no? So, yung manipis, napakanipis na volume ng PSE ngayon ay lalo pa po ninipis, lalo pang bababa ang volume this month plus. Ano pa yun? No? Ito po ang nangyari nung Friday nung nagsara po ang market ng Pilipinas. No? Kasi nagsasara yung market natin 3:30 PM. No? Eh syempre, pagdating ng gabi, mag-uumpisa pa lang ang araw ng US at nagkaroon po ng sell-off nung Friday. Ayan, no? Ay, grabe po. Kasi hindi po maganda, no, ang data na nakuha ng US, no? At sa pagkakaalam ko po, no, i-rating pa rin nila yung mataas na interest rate sa US. So hindi talaga nagustuhan ng mga market participant, no, kasi natatakot sila, no, na baka magkaroon ng recession na sa US. So nauna na sila magbentahan ng mga stocks po nila sa US. Ayan po, hindi po maganda talaga yung data na nakuha po nila. At marami po mga stocks talaga ang malaki ang ibinaba, no? Ayan. And I think, no, for the whole month, yung Nasdaq, no, down na po ng 10%, no? Down na po yata ng 10% kasi parang 117,000 plus, no? And then ngayon 16 something na lang, no? Kung hindi po ako nagkakamali, bumagsak po talaga ang Nasdaq. Ayan, at sabi nga po dito sa Binance ko yata nakuha to, no? 2.9 trillion ang na-erase, no? Noong nakaraan po, no? Ayan, yan. In August 2, in a shocking turn of events, global stock market have plunged with over 2.9 trillion wiped out from major indices and stocks in a single trading session. Ayun, nung Friday po ito, 2.9 trillion daw po ang na-wipe out sa buong market sa laki ng ibinaba po ng mga shares, no? Price ng shares po sa stock, no? Syempre, pag sa US po nangyari po ito, damay-damay na po ito. Kasi sabi nga po nila, ang kasabihan po nila, no? Pag sinipon po ang Amerika, pag sinipon ng US, ay lalagnatin po ang buong mundo. Talaga pong naapektuhan ng buong mundo. Kasi talagang napakalaki po talaga ng impact ng US po sa economy ng buong mundo. Damay-damay po ito, no? So, brace yourself, no? So mukhang madugo po ang magiging August natin. Of course, who knows, no? Pero lahat po ng mga pangitain ay nagsasabi na medyo bababa po, no? Ang stock market din po ng Pilipinas. Pero let's see, only time will tell. At yun lang naman po ang daldalan natin. Hinabol ko lang po talaga bago mag-umpisa ang araw po natin kasi baka masubukan po talaga ang ating kalooban kung nenervyosin ba tayo o ano. Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment lang po sa baba. Happy investing. To God be the glory. God bless. Good morning. Bye-bye.